Okay, so mag-share ako sa inyo ng beginner strategy, basic strategy using price action with moving average as your guide. Bali, apat tong ituturo ko sa inyo, saan ang possible entry, stop loss, take profit, and risk involved on each trade. Okay? So, sisimplihan lang natin para mas madali nyo maintindihan. Bago tayo pumunta ng chart, explain ko muna ang market trend. So, meron tayong tatlong market condition, uptrend, downtrend, and ranging market. Since we're using moving average, we'll focus on uptrend and downtrend. So, ito muna ang una. Ito yung usually na tinuturo sa mga beginners na trend, 'di ba? Stair-step pattern kasi para siyang hagdan. So, saan kayo mag-e-entry diyan? Example, ito ang higher high or swing high, then ito ang swing low. So, iintayin yung bumalik ang price or candlestick dito sa swing high. Ito ang first pullback, second pullback, third pullback. So, dito kayo mag-e-entry. Ito yung mga entry points sa pullback. Ang stop loss is dito sa baba. For take profit, if beginner kayo, aim for 1-to-1 or 2-to-1. Ibig sabihin, kapag nag-risk kayo, let's say, ng $50 at nag-profit kayo ng $50, mag-out na kayo. Or 2-to-1, 50 times 2. If nag-profit kayo ng $100, mag-out na kayo. If makatch itong first pullback, then higher reward, strong momentum. But ideally, sa second pullback tayo nag-entry. Ito yung sweet spot for trend entry. So, meron ng structure, confirm na ang trend, mas mataas na ang probability ng setup sa second pullback. Sa third pullback naman, personally, hindi na ako nag-entry dyan kasi risky na mag-entry sa third pullback. Usually, nagiging weak na yung momentum, mas mataas na ang chance na mag-reverse ang market. Pero hindi naman laging ganon. Minsan, kapag bullish or bearish ang market, hanggang fourth, fifth pullback meron. But personally, ako, first and second pullback lang ako nag-entry. And pagdating sa real market, hindi yan perfect na ganitong-ganito yung makikita nyo. Meron kayong makikitang ganyan, pero most of the time, ang pullback, hindi eksaktong babalik or matatouch ang swing high and low. Minsan lalagpas ng konti or minsan hindi umaabot. Hanggang dito lang siya. So gusto ko maintindihan nyo na nangyayari yan sa market. Huwag kayo magiging strict pagdating sa pullback. Ang MA or moving average, dito yan. Ibig sabihin, kapag ang price or candlestick nasa taas ng moving average, magbabay lang kayo. Same lang sa downtrend, pero sa baba naman. Kapag ang moving average nasa taas, magsisell naman kayo. Okay, so punta na tayo ng chart. Euro USD 5-minute time frame. First, punta kayo ng indicators. Type nyo lang moving average. Ito, moving average exponential. Then, punta kayo ng settings. Then palitan nyo ng 20 or 21, same lang naman. Then click OK. So itong MA or moving average, itong guhit na to. Kapag ang price or yung mga candlestick nasa baba ng MA, magsisell tayo. Kapag taas naman, magbabay tayo. So hanap na tayo ng example. Okay, dito. Looking at the chart, nakikita nyo ba yung stair-step pattern? Ito siya. So, sa mga bago pa lang, medyo malilito pa kayo sa mga candlestick. So, normal lang yan sa beginners. Kailangan nyo lang ng practice para makita nyo yan agad. Kapag lagi kayong nakatingin sa chart, araw-araw na kayo sa chart, makikita nyo yan agad. Okay, so i-explain ko na to sa inyo. Ang price nasa baba, MA nasa taas, so magsisell tayo dito. Impulse move, bumagsak ang price, binrake niya yung support, then pullback. So itong green candle na to, pullback to. Even one candle sa pullback, dating support, then naging resistance. Then bumagsak ulit, nakita niyo tong candle na to, binalikan niya yung swing low, and then bumagsak ulit ang price. So kita niyo ba yung stair-step pattern? Downtrend kasi nasa baba ng MA, so sell entry tayo dito. If nakatch yung first pullback, mataas ang reward, stop loss dito sa taas ng swing high, or pwede kayo mag-adjust sa taas if malaki ang spread ng broker nyo. TP, so meron kayong 7-to-1. If nag-risk kayo ng $50, times 7 ang reward nyo. Sa second pullback naman, if dito kayo nakapag-entry, SL sa taas ng swing high, if mataas ang spread nyo, then mag-adjust kayo, take profit. If wide ang stop loss or mataas para iwas stop out agad. Then 2-to-1, okay na. Especially sa mga beginners, I recommend 1-to-1 or 2-to-1 until ma-build yung confidence nyo. It's a price action strategy. So, magagamit itong strategy na to sa any pair, forex, gold, BTC, kahit silver pa yan, any time frames, 5 minute, 1 minute, 1 hour, kahit sa daily, makakakita kayo ng stair-step pattern sa market. So, bibigyan ko kayo ng isa pang example. Sa gold to, 1 minute time frame. So, itong MA natin, ang price or candlestick, nasa taas ng MA, so magbabay tayo. Lagyan natin ng arrow para mas madali yung maintindihan. Upward move, support, nag-pullback sa support, then upward move, nag-pullback sa swing high, one candle sa pullback, upward move, pullback. Ito yung sinasabi ko na lumagpas ng konti ang price sa swing high, hindi siya eksaktong nagbabounce. Minsan naman, hindi maabot dito mismo sa swing high. So, hindi yan natatouch to, tumataas na diretso. So yan, clear ng stair-step pattern. Ang entry sa mga pullback, if nakatch ang first pullback, mas okay, mas strong ang momentum, mas malaki ang reward. So stop loss sa baba ng swing low. Ideal entry sa second pullback para mas confirm na meron na talagang trend. Stop loss sa baba ng swing low pa rin. So, pakita ko sa inyo sa higher time frame naman.
GBP/JPY for H tayo. So yan, looking at the chart, nakikita nyo ba yung stair-step pattern? Ito siya, MA natin nasa baba ng candlestick, so magse-sell tayo. Price going down, pullback sa previous support, naging resistance na siya. Bumagsak ulit ang price, nag-pullback, napansin niyo to, hindi niya na-touch ang swing low, then bumagsak na siya agad. So, nangyayari yan, hindi perfect ang pattern pagdating sa real market, okay? So, huwag kayong masyadong strict sa pullback. Then, pullback sa swing low. So, yan, clear na ang stair-step pattern natin. Ang entry sa mga pullback. First pullback, stop loss sa taas ng swing low. If makatch yan, mas mataas ang reward. Second pullback, ideal entry natin. Then, stop loss sa taas ng swing low. Mag-adjust kayo ng mas mataas if malakang spread ng broker nyo para hindi kayo ma-stop out agad. Take profit for beginners, mag-aim lang kayo ng 1-to-1, 2-to-1 reward. So yan ang beginner strategy natin, price action plus MA or moving average. Mag-practice kayo sa charts, sanayan nyo yung mata nyo maghanap ng ganyang pattern sa kahit anong market and time frame, meron kayong makikitang ganyan. Ang kailangan nyo lang is practice. Hanggang masanay kayo, masanay yung mata nyo, mag-drawing din kayo, hanapin nyo yung pullback para kapag nag-live kayo, alam nyo kung saan kayo mag-e-entry. Katulad ng sabi ko, hindi laging ganito ang nangyayari sa market. Hindi lang stair-step pattern ang makikita nyo. Iba-iba yan. So, meron ba akong ituturo sa inyo na apat? Actually, madami pa yan, hindi lang apat. So, part 1 pa lang tayo. If gusto nyo pang matutunan yung iba pang strategy, subscribe or i-follow nyo ako. Then mag-comment kayo if interested pa kayo sa part 2 or sa iba pang strategy para malaman ko if itutuloy ko pa tong video, okay? So para naman sa mga naghahanap ng buy zone and sell zone signals and sa mga beginners or mag-i-start pa lang, meron akong video guide na ginawa, step by step yon from scratch. Yung link nasa bio ko or i-message ako, ibibigay ko sa inyo yung link.